Ito na siguro yung pinaka-boring na activity na nagawa ko dito sa Boracay. Ano nga ba ito? Simulan na natin ang day 2. Pagising ko, syempre naglakad-lakad muna ako dito sa may Dalampasigan. Kasi nakaka-relax naman talaga maglakad-lakad dito sa tabing dagat, B. Ang ganda kasi naman talaga ng beach dito sa Boracay. Ang puti ng buhangin, ang dinaw ng tubig. After maglakad-lakad dito, dumiretso na akong hotel para mag-breakfast. Hindi na ako nag-video doon sa buffet nila kasi super crowded. Honestly, maganda naman talaga ang La Carmela. Malawak yung room nila, malinis, very accommodating yung mga staff, tapos very affordable pa. Tapos beachfront pa. Pero dahil nga sa maganda na at mura pa, pangmasa kumbaga, ayun, sobrang daming nakabook talaga lagi dito. So pagdating sa buffet, pila-pila, crowded, pati sa pool nila, ang dami laging naliligo na mga bata, ganun. Recommended ko for family kasi abot kaya, pero kung solo traveler ka lang or couple lang kayo, bahala pa rin kayo kung saan nyo gustong hotel mag-book. So bago kami umalis, para dun sa inabil naming activity na island hopping, syempre naglagay muna ako ng Beauty White Sunscreen Bright Glow, kaya mapapalaban tayo kay haring araw ngayon. Para iwas sunburn ba. Pagmula sa hotel, naglakad lang kami hanggang sa Station 3. Kasi dito ginaganap yung departure. Para sa mga activities na inavail ninyo. 800 kuha namin sa island hopping. Then kay Ate Rodelin pa rin, syempre, yung contact na namin. Pag sa travel agency ka kukuha, nasa 1K. Pero pag sa mga nag-aalok-alok dito, makukuha mo siya ng 600 to 700. Negotiable kasi yung mga price ng mga water activities dito. Lalo na kung dito ka na mismo mag-avail sa mga agent na mag-aalok-alok sa'yo. Basta make sure lang na naka-ID sila, ha? Para legit talaga. So ayun, sakay na kami ng boat papunta sa aming first island destination. May mga makakasama kami syempre na iba, kaya hindi man to exclusive tour. Tapos syempre may tour guide din na mag-guide sa inyo, kaya nga tour guide, diba? First stop namin ay dito sa May Puka Beach. Nag-avail pala ako dito ng kayak for 200 pesos. Yun yung sasakay ka sa transparent na bangka tapos pipicturean ka. Di ko kasi na-try last year mag-picture taking sa kayak. Kaya nag-avail ako ngayon. Hindi rin kasi island hopping yung in-avail namin na activity last year. At in fairness, ang galing mag-picture ni Kuya, as in. Kahit magalaw yung bangka, yung shot nila ang gaganda. Tapos ang galing din nila mag-set ng settings ng camera mo. Basta naka-iPhone ka, kasi pag hindi iPhone ng camera mo dito, ayaw nilang kunin yung phone mo, hihiram ka talaga sa iba. After ng kayak, nagpicture din kami, syempre, ng buong pamilya dito sa May Sand Castle. Di na ako nakapag-video masyado. At napakainit man, Diyos ko. May taga-picture din dyan, bigyan mo lang ng tip. At in fairness, ang ganda din ng mga kuha nila. Next destination namin ay dito sa may Crocodile Island. Di ko alam ba tinawag na Crocodile Island ito, kaya wala man ako nakikitang politiko man. Ayun yung island, para nga siyang buhaya, ano. Bale, ang gagawing activity dito ay snorkeling. Pero may additional payment, 100. Regardless kung hihiram ka man ng kanilang snorkeling gear or hindi, basta lumusong ka dyan sa dagat at lumangoy-langoy, may 100 kang babayaran. Parang unfair, no? Ano yun, nabili na nila yung dagat. Magbabayad ka pag lalangoy ka man. Pero sabi ng kapatid ko dati, kasi nag-island hopping na rin siya dito noon. Wala naman daw bayad yung snorkeling noon. Pero ngayon meron na. Ewan ko ba, pabago-bago yung polisiya. Next destination namin ay dito naman sa may Crystal Cove Island. Ang bilis, diba, ng island hopping natin. Hindi kasi ako masyadong nakakapag-video, kaya naboboard man ako. As in, napaka-boring ng island hopping na ito, sa totoo lang. Tapos bawat kilos mo pa may bayad. Unlike nung inavail ko na activity last year na mayroong ATV tsaka zipline. Andun na lahat, nasa 1K plus nga lang yon. So dito sa Crystal Cove, pagpapasok ka naman dun sa mismong resort, may bayad 300 per head. So ayun, din ako nag-avail, kay 200 na lang yung pera ko dito, pagkasyahin ko pa hanggang bukas. Next destination namin ay sa may buffet na para mag-lunch. So kasama na to dun sa binayaran naming 800. So parang ang covered lang nun yung boat na ginamit for island hopping tsaka itong buffet. Ano? So dito kakaiba kasi para kang nasa Japanese restaurant. Bago kasi pumasok doon sa may buffet area, kailangan mo munang maghugas ng paa. Ayaw nilang mapasukan ng buhangin yung dining area kasi. Ganun naman yun. And as always, pipila na naman dito sa buffet kaya ang daming tao. Dito sa may buffet area, andito na rin yung sikat na kawabat. Yung bang pakukulan ka sa may tubig na may mga bulaklak ng sampagita, ganon. Di na ako nagpicture dyan kaya may picture naman na ako last year. Pero hindi dito yun, doon sa inavail ko may ATV tsaka zipline na. May kawabat din kasi doon. Walang bayad yung kawabat dito, pero kapag nagpa-picture ka doon sa mga taga-picture dito, babayaran mo. So dito na po natatapos ang aking first activity dito sa Boracay, ang island hopping. Not so recommended, 7/10 para sa akin. After namin mag-island hopping, around 2 PM na pasado, kanya-kanya na kaming ganap nito ng pamilya
ko. Medyo hindi kami nag-enjoy sa tour ng kapatid ko, kaya kinumbinsi niya ako na mag-avail ulit ng isa pang water activity, yung parasailing. 2K yon pero nakuha namin ng 1.8 per head. Pero kung solo ka lang napalili pa rin, nasa 2.8. Optional kung gusto nyo mag-avail ng camera 360 1K, pero natawadan namin ng 800. Nag-avail naman na kami kaya ang ganda ng kuha, be promise. Bawal din kasi magdala ng cellphone sa taas. So speedboat muna kami papunta doon sa may rendezvous ng mga water activities. Tama ba? Basta dito ginaganap halos lahat, yung jet ski, banana boat, at kung ano-ano pa. May kasama na kami dyan na mag-a-assist sa amin. So wala na kaming gagawin, mag-aantay lang. Pagdating namin dito sa may rendezvous, antay lang konti hanggang sa dumating yung speedboat na mayroon ng air balloon ba yung tawag dyan? Basta gano'n. Yung parasailing ba. And then kakabitan na kayo ng mga gear. Sa akin di ko na masyadong pinahigpitan kay kuya, kay insured man ako. Malaki-laki naman makukuha ng pamilya ko pag may mangyaring masama sa akin. Hindi na ako lugi man. Alam nyo nung umpisa, kinakabahan ako. Pero nung lumipad na paunti-unti, hindi naman pala ganun ka-challenging ang pagsakay dito. Ewan ko, depende rin siguro sa weather. Napakakalmado niya pagdating sa taas. Makakaroon lang ng konting thrill kapag binubulusan na nila itong saranggola ba. Yes, para ka lang kasing nakasakay sa saranggola ni Pepe. So ayun, medyo mataas lang yung expectation ko dito kasi dream ko kaya ito noon pa man. Nung nasa Saudi pa ako, pangarap ko yung ganito, para gliding nga lang doon. Kaso nawalan ako ng time para gawin ito doon. So ito na yung dream came true ko. Ayun, napakakalmado lang pala ng pagsakay dito. Yung view ang ganda pero parang common na kasi nakikita mo naman to kapag nakasakay ka sa eroplano. Hindi ka naman magsisisi dito kapag nag-avail ka ng camera 360 kasi ang gaganda talaga ng mga makukuha yung shot dito. 15 minutes pala kayo sa ere na magkukwentuhan lang ganon. Kung solo ka, maganda rin kasi magagawa mo yung mga gusto mo, pwede kang humiyaw-hiyaw, lalo na kapag introvert ka. Pero mas okay to para sa akin for couple kasi makakapagkwentuhan kayo, pwede kang mag-propose sa itaas, pwede mo rin siyang iwan, i-break or sakta na lang dyan sa taas, tapos sabihin nyo, stop the balloon. Dahil dyan, 8.5/10 ito para sa akin. Recommended ko pa rin naman. Medyo pricey nga lang, pero reasonable naman kasi ang mahal-mahal ng gasolina ngayon, maawa naman kayo. Around 3 PM pasado, natapos na kami sa parasailing. Saglit lang pala siya, hindi siya masyadong time consuming. Kaya pwede mo pa i-avail yung iba pang mga water activities doon sa may rendezvous. So ayun, nagkanya-kanya na kami nung kapatid ko. Actually, next na i-avail ko dapat dito na activity. Kapag hapon na ay yung party yacht. Talagang nasa bucket list ko na yan bago pa man kami magpunta dito. Kaso, napagastos na ako doon sa parasailing. Tapos, hindi pa masyadong okay yung pakiramdam ko. Kaya inisip ko baka di rin ako mag-enjoy. Kaya next time na lang at least may reason pa ako para bumalik ulit dito, 'di ba? So ayun, kinahaponan naglakad-lakad na lang ako mula station 2 papunta dito sa station 1. Kung saan nasa 73 na katao yung nag-alok sa akin ng mga water activities sa aking paglalakad dito. Totoo, marami mag-aalok sa'yo dito habang naglalakad ka. Which is normal lang naman, basta matuto kang sumagot at tumanggi kung ayaw mo. Meron kasi akong tinatambayan dito sa may bandang dulo na ng station 1 na mayroong lilim ng puno. Di ko alam kung anong puno ito, umbrella tree yata. Ang dami nakatambay pero makakahanap ka ng pwede mong higaan dyan. Bumili na lang ako ng scarf pansapin tapos naghanap ako ng magandang pwesto. Tapos nagbasa-basa kunwari ng libro ng Hunger Games, The Sunrise and the Reaping. Para kunwari bookworm tayo kahit na 1 month na tong libro sa akin, di ko pa nakakalahati. Actually, naka-idlip ako dyan kahit papano. Buti di ako nanakawan. Pagdating ng sunset, ayun, naglakad-lakad na ako dito sa gilid ng dagat. Tapos nagpicture-picture pero hindi yung mukha ko pinicturean ko, yung mismong nature lang. Isa ito sa pinaka nagustuhan ko sa Boracay Island. Alam mo yung maglakad-lakad ka lang dito sa gilid ng dalampasigan, mai-enjoy mo na talaga. Hindi mo mamamalaya, nakarating ka na sa station 2, station 3, ganun. Nakaka-relax kahit sobrang daming tao. Kanya-kanyang pwesto na dyan, maghanap ka na lang kung saan mo gustong umupo at manood ng sunset. Ayan, ang ganda, diba? Lalo na siguro pag nakasakay ka dyan sa mga boat, isa din yan sa mga nilolook forward ko ma-experience Pero gusto ko ako yung pipili ng sasakyan kong bangka. Gusto ko yung alin ba? Ayan, yung may San Mig light. Ayan, diba? Bali, sa fast food na pala kami nag-dinner kinagabihan nito. Marami din kasing mga fast food dito kung gusto mong makamura. May Andox, Jollibee at kung ano-ano pa. After mag-dinner, ayun, pumila na dito sa may Sandcastle ang buong pamilya ko para magpa-picture. Kasi wala ngang itinayong Sandcastle ng first day namin, diba? Pero di na ako sumama sa group picture, binidyohan ko na lang sila. Okay na yun sa akin.
And then, bago tuloy ang magpahinga sa hotel, naghanap kami ng mabibilhan ng cake ng kapatid ko. Kasi kinabukasan, may isusurprise kaming magba-birthday dito sa Boracay. Naabangan naman ninyo sa day 3 ng aming Boracay adventure with the family. Please follow for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy.